Hey guys, kamusta kayong lahat? Welcome back ulit sa channel natin. At syempre alam nyo na, it's your boy, Agapito in the house. Abala lang tayo ngayon guys sa pagtatanggal ng support nitong aquarium natin. Sponsor nga pala to guys ni JD Aon, shoutout sa kanya. And kung naghahanap kayo ng aircon services, message nyo lang siya at yung kanyang page na Air Perfection. For today's episode, gaya ng naipangako ko doon sa last episode 14 natin sa comment section dahil may mga nagtatanong share ko naman sa inyo ngayon yung first natural feeding na ginawa ko. So, bare month na ngayon at ito na yung season kung saan mahirap ng matansya yung pagpapalit ng weather. Mainit sa umaga hanggang sa tanghali, minsan makulimlim na nag-uulan din. Maalinsangan sa hapon at malamig naman kapag umabi hanggang kinabukasan ng madaling araw. At dahil nga dito, apektado yung routine ng isang fish keeper. At bago natin simulan itong episode natin na to, disclaimer muna, hindi ako expert at ang lahat ng mapapanood at maririnig nyo for today's episode is based lang sa actual experiences ko. So with that being said, intro na tayo. Magandang umaga sa lahat. Ayan, kauwi lang namin kahapon dito sa probinsya. Medyo maulan nung dumating kami, pero ngayon maaliwalas yung panahon at maganda yung sikat ng araw. Sana whole day to, no? For today, focus muna tayo dito ngayon. Medyo mataas na yung puno ng malunggay namin at kumuha na rin ako ng ilang tangkay na patutuyuin natin. Dahil ito yung gagamitin natin para sa DIY fish food na unang-una kong ginawa. And ang pinaka-goal lang talaga natin dito guys is dapat tuyong-tuyo siya. Whether may tangkay or wala, importante, tuyo talaga siya. So hanapan ko na lang to ng pwesto dahil mukhang iinit naman na. Sana lang talaga hindi umulan. So just in case, sana maagapan kung umulan man kasi babalik din ako sa kabila dahil may asikasuhin din ako doon. Good morning guys. Update lang tayo dahil hindi na tayo nakapag-video kahapon. Gawa nung umulan din kaya nagmamadali talaga ako. So yun, naabutan ko to. Hindi pa naman totally basang-basa. Kaya isinilong ko kahapon. So ngayon, papaarawan ulit natin. Samantalahin lang natin yung init ngayon dahil babalik na rin ako ng Manila tomorrow. At kung ano man yung progress niya, I think sa Manila ko na lang itutuloy. Ayun guys, good morning ulit. So, Thursday morning, ito na yung update sa pinatuyo nating dahon ng malunggay. Nag-uulan din pala dito. Kaya ayun, buti medyo maganda yung spot na pinag-iwanan ko dito. So, nakaka-gain pa rin siya ng enough na init ng araw kapag pumapatak ng around 1 to 2 p.m. At the same time, nakakatulong din yung init na naiiwan dito sa area na to. Kaya yun, natuyo pa rin siya, no? Bali may ilang dahon lang pala akong tinanggal dito dahil na-observe ko kasi na nag-iba ng kulay. At the same time, yung texture niya is nag-iba din. So I think yun yung mga nabasa nung time na naabutan to nung ulan, nung weekend. At ito na yung mga naiwan na dahon na napatuyo natin. At wala naman na tayong iba pang ihahalo dito, kundi ang gagawin na lang natin guys is dudurugin na lang natin to. So depende naman sa inyo kung gaano kalaki or ano yung itsura ng pagkakadurog na gusto nyo as long as makakayang kainin ng mga alaga natin. Wala namang problema doon. Actually, na-try ko na rin naman kahit na buo-buo or dikit-dikit pa yung mga dahon na tuyo, kinakain pa rin ng mga gapi. And then, depende na lang talaga sa inyo kung ano yung mas preferred nyo. Ang pinaka-importante lang naman talaga dito is dapat tuyong-tuyo talaga siya. Kahit isama nyo na yung tangkay, as long as tuyong-tuyo siya, yun talaga yung pinaka-ideal. Konting pagdurog na lang yung gagawin ko dito. Ayun, habang sinasalat ko pa yung ibang
makakapal na dahon. And I think okay na tong ganitong pagkadurog. So lagyan natin itong first tab. Ito yung tab ng pea dirt ko. Ayan. So kung mapapansin nyo, no, na susundan agad nila yung nilalagay ko doon sa tab nila. And dahil yun sa vibration na nakikreate ng kahit na anong bagay na inilalagay doon sa tubig ng tab nila. At dahil nasisense nila yun, napakagandang gamitin ng way na yun bilang communication para sa kanila. Sa mga newbie dyan, kung mapapansin nyo ibang fish keeper, bago sila magpakain, any kind of freshwater fish, minsan tinatapik nila yung ibabaw ng tubig para magkaroon ng signal na magpapakain sila. At para sa akin, magandang paraan yun para magkaroon tayo ng good relationship din sa kanila. Siyempre, hindi siya madali sa umpisa at nangangailangan lang din siya ng time and effort. And ito naman yung tab ng green dragon snake skin ko. And ilan-ilan na lang yung naiiwan din. Kaya pinaparami ko pa. And kung mapapansin nyo, no, hindi rin talaga sila namimili. As long as kaya nilang makain bawat piraso. Or kahit malaki man yun. At hanggat mayroon silang nakukuha, tuloy-tuloy lang yun. Hanggang sa maubos nila yung inilalagay ko na dried leaves. Pero kung di man nila makonsume lahat, yung snail na yung bahala dun. Kung tatanungin nyo naman ako, ano ba yung mas ideal? Yung dried leaves or yung fresh leaves? Pagdating sa benefits guys na makukuha ng mga alaga natin, parehas lang naman sila na magandang balancer, magandang diet, and alternatives sa algae or spirulina. Ang napansin ko lang na pinagkaiba nila is yung fresh leaves. Kapag kinakain siya unti-unti, nagkakaroon siya ng katas at yung katas na yun humahalo doon sa tubig na nasa tub. And kung wala kayong snail at hindi pa ganun ka-establish yung good bacteria ng tub na pinaglalagyan nila, posibleng maapektuhan guys yung water condition. And paalala lang ulit, kapag alam nyong hindi na pinapansin ng mga alaga nyo yung mga nilalagay nyong pagkain, mapa live foods, stored foods, pellets, or kahit na ano pa yan, mas maganda na tanggalin na natin kaagad. At katulad nung nabanggit ko na rin before, kung high maintenance yung mga alaga nyo, hindi ko sinasuggest guys na gawin nyo to kaagad. Dahil nangangailangan din to ng time, effort, and observation din. At ito, marami-rami pa akong tab na paglalagyan pa ulit ng dried leaves. Actually guys, way back 2021 pa nung naisip ko tong hack na to. At nagawa ko na tong mapakain din sa mga naging alaga ko before, na kalapate, manok na panabong, inahin, pato, rabbit. Ayun, yun yung mga naalagaan ko before. October 24, 2023, yun naman yung date na nag-start ako mag-alaga ng gapi. Then, from first to second month, doon ko na to tinry na gawin as a routine. So far, wala naman ako nakitang negative result about dito. Kaya ayun, kasama na talaga siya sa routine ko. And speaking of October 24, magbilis ang panahon guys. Mag-1 year na pala tayo. And babalik lang tayo dito sa malunggay leaves natin. Bukod sa makakatipid na rin kayo sa halaga ng mga binibili nyong pagkain, ang kagandahan pa nito guys is all natural sila. Kaya based on my experience, hindi ako masyadong worried kung mabilis bang makakapollute sa water condition ko to. So, quick recap lang tayo guys. Ang ginawa lang natin is pumitas tayo ng dahon ng malunggay at pinatuyo lang natin. Nagkataon lang na humaba yung pagpapatuyo natin dahil naka-experience tayo ng mga ilang araw na pag-uulan talaga. Yun lang yung naging struggle. Then, ayun, in-observe lang natin hanggang sa natuyo siya at nung maganda na yung pagkakatuyo niya, pwede nang madurog. Yun, doon natin pinakain yung DIY food natin. And again guys, wala po tayong hinalo dito na kahit na ano, all natural lang. And based on experience, yung mga sobrang dahon na hindi nyo naman magagamit, pwede nyo siyang itabi guys as stock. Di siya agad na expire. Based on experience guys, umabot din ng ilang buwan. At sa pagkakaalala ko, parang summer season yon yung nagkaroon ako ng maraming stock talaga na dried leaves.
Dahil yun nga, mas mabilis kasing makapagpatuyo nung mga panahon na yun dahil mainit talaga. So that's all guys para sa content natin for today. And bago nga natin tapusin itong episode natin na to, isang shoutout muna sa mga bago nating subscribers at viewers dyan. Kina J-Moto, Shoti Channel, at kay Les Fishes na nag-comment naman sa pinaka-last nating episode. Yun, thank you so much po sa pag-share ng inyong experiences din. Napakalaking tulong po niyan para magkaroon ng healthy conversation yung channel natin and at the same time, yung mga viewers at listeners din natin. At kay Phantom Mask na nag-drop din ng question, hopefully sir, aside dun sa reply ko is mahanap nyo din dito yung iba pang kasagutan doon sa question ninyo. At kay Archie Gutierrez, aside doon sa naging reply ko sa previous question mo, isa din tong dried leaves na pinapakain ko sa mga fry ko. And that's all for today guys. Hopefully na-enjoy nyo yung simple topic natin about sa DIY fish food na ginawa ko. And if you think na nakatulong na malaki sa inyo itong topic natin for today, just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin para mas maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating upload at pag-uusapan. At muli, si Agapito magsasabi sa inyo ng more activity to come. Thank you as always. God bless you all. See you sa next episode and happy weekend sa lahat. Bye.